Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Ito ang kwento ni Marie at Bren. Sa gitna ng maiingay na kalsada at nag-uunahang tao, doon araw-araw nakikipagsapalaran si Marie Cruz. Hindi siya mayaman. Ang meron lang siya ay isang maliit na mesa, payong nakupas na sa init ng araw, at mga panindang kung minsan ay hindi pa sapat para sa isang araw na pagkain. Mga hair clip, hikaw, kwintas, bracelet, cellphone case, kahit anong maliit na bagay na pwedeng pagkakitaan. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Aayusin niya muna ang almusal ng kanyang ina bago siya umalis. Kahit siya ay walang gana, sisiguraduhin niyang may maiinom at makakain ang kanyang ina. Anak, huwag ka masyadong magpakapagod. Mahina at paos na lagi nitong bilin. Bata ka pa, hindi ka dapat ganito nahihirapan. Ngumingiti lang si Marie. Ma, okay lang ako. Basta gumaling ka. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang ginagawa niya. Isang simpleng babae si Marie. Pero hindi siya mahina. Hindi siya nagpapadala sa takot. Hindi siya nasisilaw sa pera. Lumaki siyang natutunan na ang tanging yaman ng tao ay ang dangal at paninindigan. Kung gusto mong may mangyari sa buhay mo, kailangan mong ipaglaban, sabi noon ng kanyang ama bago ito tuluyang pumanaw. Kaya kahit mahirap, kahit minsan gutom, hindi siya sumusuko. Isang tanghali, napadaan ng isang mafia boss, isang lalaki na tila ba'y nagandahan ito sa isang tindera, ang pakiramdam na siya ay na love at first sight. Ipinahinto niya agad ang kanyang driver sa harap ng tindahan ni Marie. Hindi nito agad pinansin ni Marie. Pero nang bumaba ang lalaking sakay nito, napatingin siya. Matangkad, malinis ang suot. Nakaitim na polo at slacks. Ang kilos ay parang sanay na masunod. Lumapit ito sa mesa ni Marie at pinagmasdan ang mga paninda. Magkano to? Tanong nito habang hawak ang isang simpleng bracelet. 100 po, sagot ni Marie nang walang kaba. Napangiti ang lalaki. Ngunit hindi iyon ngiting magiliw. Ngiting ng mamaliit. 100? Ganito kababa ang halaga ng pinaghihirapan mo. Nanigas ang panga ni Marie. Kung ayaw niyo po, huwag niyo bilhin. Ang tapang mo naman. Hindi ako nandito para aliwin kayo. Sa likod ng lalaki, naroon ang kanyang mga kaibigan. Nanonood, nakangisi. Hinihintay kung paano sasagot si Marie. Alam mo ba kung sino ako? Tanong nito. Hindi, at wala akong pakialam. Sabi ni Marie, tumawa ang lalaki. Mayabang ka rin pala. Hindi mayabang, marunong lang akong rumespeto sa sarili. Nanahimik ang lalaki. Napahiya siya. At bago siya umalis, tumingin siya pabalik kay Marie. Hindi galit ang mata, kundi interes. Para bang ngayon yun lang siya nakatagpo ng babaeng hindi sumusunod. At sa kotse, sa gitna ng kanyang mga kaibigan, nagsalita siya. Pupusta ako! 10 milyon! Sa loob ng 1 buwan, magiging girlfriend ko ang babaeng yon. At hindi alam ni Marie na sa araw na iyon, nagsimula na pala ang laban niya. Hindi para sa pera, kundi para sa puso. Ilang araw matapos ang unang pagkikita nila, wala nang pakialam si Marie sa lalaking mayabang na iyon. Bumalik siya sa normal niyang buhay. Sa pagtitinda, sa pag-aasikaso sa kanyang ina, at sa pakikipaglaban sa bawat araw na parang palaging kulang ang kinikita. Para sa kanya, wala namang espesyal sa lalaki. Isa lang itong mayamang arogante na sanay manlait. Pero para kay Bren De Leon, hindi ganoon kadaling kalimutan si Marie Cruz. Sa loob ng isang private club, nagkakasiyahan ang kanyang mga kaibigan. May mga alak sa mesa, may mga sigarilyo, at may mga tawang parang nananadya. Pre, ikaw ba yon? Tawa ng isa. Yung pinahiya ng tindera sa bangketa?
Akala namin lahat ng babae, kaya mong bilhin. Dagdag pa ng isa. Pero hindi ka pala ubra sa babaeng yon. Mahigpit ang panga ni Bren habang umiinom. Hindi siya sanay na pinagtatawanan, lalo na dahil sa isang simpleng babae. Hindi siya simpleng babae, sagot niya. Talaga? Tawa ulit ng barkada. Bakit ka napahiya? Dahil matapang siya, sagot niya. Hindi ka lang sanay na may tumatanggi sa'yo. Napangisi si Bren. Pupusta ako! 10 milyon! Sa loob ng 1 buwan, magiging girlfriend ko siya. Natahimik ang mesa. Tapos, sabay-sabay silang nagtawanan. Gusto namin yan. Tignan natin kung hanggang saan aabot yung pride mo. Kinabukasan, walang kaalam-alam, si Marie na may lalaking bumalik na sa tapat ng kanyang pwesto. Naka-shades, nakangisi, at tila ba nagsimula na ang laro. Miss, open pa ba? Tanong nito. Kung bibili ka, bumili ka. Kung hindi, huwag kang humarang, sagot ni Marie. Relax, customer lang. Hindi ka customer, gulo ka. Pwede ba akong manligaw? Ayoko, hindi ako nagpapaligaw, lalo na sa mayabang na katulad mo. Ngumisi si Bren. Magkano lahat ng paninda mo? Hindi kita bebentahan. Pwede ba umalis ka na, saad ni Marie? At sa araw na iyon, mas lalo pang naging pursigido si Bren. Hindi na siya tumigil sa tapat para mang-asar agad. Tumayo lang siya sa gilid, pinagmamasdan kung paano ito magbenta at makitungo sa mga tao. Simple lang si Marie, pero may dignidad sa bawat kilos. Lumapit si Bren. Magkano tong hikaw? Tanong niya. 50, sagot ni Marie nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ano, hindi mo pa rin ako papansinin? Hindi kita kilala. Customer ka lang. Ngumiti si Bren. Sige, kilalanin mo ako. Iniabot niya ang kamay. Bren de Leon. Hindi niya ito kinayaman at sumagot lang. Marie Cruz. Nice meeting you, Marie. Kung wala ka nang bibilhin, huwag ka nang tumambay. May bibilhin pa ako. Ikaw? Napakunot noo si Marie. Hindi ako binibenta. Hindi ko sinabing bibilhin kita. Liligawan kita. Hindi ako interesado. Okay lang, hindi rin ako agad sumusuko. Simula noon, nagsimula na ang totoong panliligaw. Hindi na siya nang mamaliit. Hindi na rin siya nagyayabang, pero makulit pa rin. Tuwing umaga, may dalang kape para kay Marie. Tuwing tanghali, binibili niya ang ilang paninda para hindi ito malugi. Bren, huwag mong gawin yan. Bakit? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi kita tinutulungan. Sinusuportahan lang kita. Hindi kita boyfriend. Hindi pa. Unti-unti, nasasanay si Marie sa presensya niya. Hindi pa niya gusto. Hindi pa niya hinahanap. Pero hindi na rin siya naiinis. At si Bren, hindi na rin nanliligaw dahil sa pustahan. Dahan-dahan, hindi niya namamalayan na seryoso na pala siya. Hindi na biro kay Bren ang pagpunta kay Marie araw-araw. Sa una, pustahan lang, pride lang, ego lang. Gusto niyang patunayan sa mga kaibigan niya na kaya niyang mapasagot kahit sino. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi na pera ang dahilan kung bakit siya bumabalik, kundi si Marie. Isang hapon, tahimik ang kalsada. Kaunti lang ang bumibili. Nakaupo si Marie sa gilid ng kanyang mesa, nakatitig sa mga paninda niya na parang iniisip kung sapat na ba iyon para sa panggamot ng kanyang ina. Lumapit si Bren at umupo sa tapat. Pagod ka? Tanong niya. Hindi, sanay ako. Hindi mo kailangan sanayin sarili mo sa hirap. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman, saad ni Marie. Tahimik sandali si Bren. Hindi siya sanay na may lumalaban sa kanya, pero sa babaeng ito, parang gusto niyang matutong mag-adjust. Marie, sabi niya, hindi mo na kailangan magbenta dito. Sagutin mo lang ako. Ibigay ko lahat sa'yo. Hindi siya sinagot ni Marie. Tumingin lang siya diretso sa mata ng lalaki.
Hindi ko kailangan ang pera mo. Hindi ba't yan ang kulang sa'yo? Hindi ko ipinagpapalit ang sarili ko sa pera. Ngumisi si Bren. Matapang ka. Saad ni Bren. Hindi, marunong lang ako. Sagot ni Marie lumipas ang mga araw. Hindi pa rin sumusuko si Bren. Dinadalhan siya ng pagkain. Inaalok ng tulong. Binibiro para mapatawa. At si Marie, hindi man nagpapakita, pero hindi na siya kasing tigas ng dati. Sa loob-loob niya, nasasanay na rin siya sa kulit ng lalaki. At hindi niya alam, unti-unti na ring binabago ni Bren ang sarili niya. Mula sa yabang, nagiging lambing. Mula sa laro, nagiging seryoso. Hindi na biro kay Bren ang pagpunta kay Marie araw-araw. Sa una, pride lang. Ego lang. Pustahan lang. Pero sa paglipas ng mga araw, napansin niyang hindi na siya pumupunta para mang-asar. Pumupunta na siya para makita si Marie. Isang tanghali, tahimik ang bangketa. Mainit ang araw. Nakaupo si Marie sa gilid ng kanyang mesa habang inaayos ang mga paninda. Napansin ni Bren na medyo matamlay ito. Okay ka lang? Tanong niya. Pagod lang. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas palagi. Hindi ako nagpapanggap. Alam ko. Tahimik sila sandali. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagyayabang. Marie, sabi niya, hindi ka na lang basta tindera sa akin. Ano na ako? Isang babaeng gusto kong alagaan. Napatingin si Marie sa kanya. Bren, hindi kita kailangan. Alam ko, pero gusto mo ba? Hindi siya sumagot. Sa sumunod na mga araw, mas naging maingat si Bren. Hindi na siya bumibili para mang-insulto. Hindi na siya nang aasar para magyabang. Mas gusto na niyang tulungan si Marie sa mga simpleng bagay. Pahinga ka muna, ako na magbabantay. Minsan niyang sinabi. Hindi ka marunong magbenta. Sagot ni Marie, marunong akong magmahal. Ang sagot ni Bren, tumigil ka nga dyan. Pagalit na sabi ni Marie. Joke lang, sabay ngiti ni Bren. Unti-unti, nasasanay si Marie. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi na siya naiilang sa presensya ni Bren. At si Bren, sa unang pagkakataon, natutong hindi lahat ng babae ay nabibili. May mga babaeng pinipili. At si Marie ang babaeng iyon. Madaling araw pa lang, gising na si Marie. Tahimik pa ang buong kalsada, ang mga ilaw sa poste ay nakabukas pa, at ang simoy ng hangin ay malamig. Hawak niya ang kahon ng kanyang mga paninda habang naglalakad papunta sa kanyang puwesto. Pero bago pa man siya makarating doon, napahinto siya. May lalaking nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Naka-jacket. Nakapulupot ang kamay sa isang mainit na kape. At nakangiti sa kanya. Ang aga mo, sabi ni Marie. Mas maaga ka, pabirong sagot ni Bren. Anong ginagawa mo dito? Saad ni Marie, naghihintay. Sagot ni Bren. Para saan? Tanong ni Marie. Para sa'yo. Sagot ni Bren sabay ng ngiti. Umirap si Marie pero hindi na siya galit. Bren, hindi ka naman obligado na pumunta dito araw-araw. Hindi ako obligado, pero gusto ko. Binuksan niya ang kahon at nagsimulang mag-ayos ng paninda. Tahimik lang si Bren, nanonood. Maya-maya, tumayo ito at lumapit. Ako na maglalagay nito, sabi niya habang inaayos ang mga hikaw. Hindi ka marunong. Marunong ako basta para sa'yo. Hindi sumagot si Marie, pero hindi niya rin ito pinigilan. Lumipas ang mga araw na ganun. Madaling araw pa lang, nandun na si Bren. Araw-araw siyang pinagdadala ng pagkain. Araw-araw siyang hinahatid pa uwi. At unti-unti, nasasanay na si Marie sa presensya nito. Isang araw, hindi dumating si Bren. Tahimik. At medyo malungkot ang umaga. Pero hindi niya alam kung bakit. May tumigil na sasakyan sa harapan ng tindahan na panangiti na si Marie at akala niya ay si Bren na ito, ngunit hindi pala.
Bakit hinahanap-hanap ko na yung asungot na yon? Saad ni Marie sa kanyang sarili. Di bali na nga. Marie, wag mo nang isipin yung lalaki na yon. Habang kinakausap ang kanyang sarili. Kinabukasan, bumalik si Bren. Akala ko ba hindi mo ako hinahanap? Biro niya. Hindi sagot ni Marie. Sure ka? Saad ni Bren. Medyo nahihiyang sagot ni Marie. Okay lang, ako din naman. Sagot ni Bren. Anong ako din? Tanong ni Marie. Nakasanayan na kita. Sa seryosong tono ni Bren. Napatingin si Marie sa kanya. Hindi siya nakangiti. Seryoso ang mga mata ni Bren. At doon niya unang naisip na baka totoo nga. Lumipas ang mga araw, sila ay nagkakamabutihan na. Sila ay nakakapagkwentuhan na ng maayos, magkasama ng tumatawa. At magkasama na rin kinikilig sa isa't isa. At ng gabing iyon, pagkatapos ihatid ni Bren si Marie sa kanilang bahay. Habang si Bren ay pauwi, kinakausap ni Bren ang kanyang sarili. Marie, sobrang napamahal na ako sa'yo. Bukas na bukas tatanungin na kita kung pwede ba kitang maging girlfriend? Sabay ngiti nito at sabing, ang corny mo, Bren. Pero siguro ganito talaga pag sobrang mahal mo na ang isang tao. Lumipas ang araw. Isang hapon, napansin ni Bren na walang tao sa pwesto ni Marie. Walang paninda, walang mesa, walang ilaw, walang Marie. Bakit hindi siya nagbukas? Tanong niya sa sarili. Sanay siyang makita ito araw-araw. Sanay siyang inaasar. Sanay siyang nakikita. Pero ngayon, wala. Nag-ikot siya sa buong bangketa. Tiningnan niya ang mga kalapit na tindahan. Kuya, nakita niyo po ba yung babaeng nagtitinda dito? Si Marie? Maaga po siyang umalis kanina. Mukhang may problema. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bren. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang hinanap si Marie. At ilang minuto pa lang, nakita niya ito sa kabilang kalsada. Naglalakad. Mag-isa. Mukhang pagod. Mukhang malungkot. Sir, sundan po ba natin? Tanong ng driver. Hindi na, ako na. Bumaba si Bren at tahimik na sumunod sa babae. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Pero gusto niyang masiguradong okay lang ito. Hanggang sa tumigil si Marie sa tapat ng isang hospital. Napakunot ang noo ni Bren. Bakit dito? Pumasok si Marie at sumunod siya sa di kalayuan. Hindi niya gustong istorbohin. Gusto lang niyang malaman kung ano ang nangyayari. Pagdating nila sa ICU area, nakita niya si Marie na kausap ang isang nurse. Ma'am, kailangan na pong maoperahan sa puso ang inyong ina, sabi ng nurse. Malubha na po ang kondisyon niya. Iniabot nito ang isang sobre. 5 milyon po ang kailangan. Nanigas si Marie. 5 milyon? Kung hindi po agad maoperahan, baka hindi na siya umabot. Napahawak si Marie sa dingding. Unti-unti siyang napaluhod. Saan ako kukuha ng ganong pera? Umiiyak siya at sa di kalayuan nakatayo si Bren. Narinig niya lahat at doon niya muling naalala. Ang kanyang mga magulang na nawala dahil wala silang pera para magamot. Humigpit ang kamao niya at tahimik siyang umalis. Kinabukasan, nagising si Marie sa upuan sa labas ng ICU. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang mga nurse na inilalabas ang kanyang ina. Sandali! Saan niyo dadalhin si Mama? Ma'am, bayad na po ang bills ninyo. Dadalhin na po siya sa operating room. Bayad na? Napatingin siya sa malayo. At doon niya nakita si Bren. Tahimik. Nakatayo lang. Sinugod niya ito. Bakit mo ginawa yon? Para sagutin kita? Hindi. Akala mo mabibili mo ako dahil sa pera mo? Marie, sagot ni Bren. Uunahin mo pa ba ang pride mo kaysa sa buhay ng ina mo? Hindi kita kailangan. Huwag kang mag-alala, Marie. Eto na ang huling araw na makikita mo ako. Mahinang sagot ni Bren. At iniwan niya si Marie. Habang si Marie,
Sa unang pagkakataon, hindi alam kung paano pipigilan ang lalaking ayaw niyang mawala. Ilang linggo matapos ang operasyon, tuluyan nang nakalabas ng hospital ang ina ni Marie. Mahina pa ito noong una, pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti itong bumalik sa dating sigla. Sa wakas, nakauwi na rin sila sa kanilang maliit na bahay. Isang simpleng tahanan, pero puno ng init at pagmamahal. Habang pinapakain ni Marie ang kanyang ina, napansin nitong tahimik ang anak. "Anak," sabi ng kanyang ina, "bakit parang may iniisip ka?" "Wala po, ma. Masaya lang ako kasi gumaling ka na. Hindi ka sanay magsinungaling sa akin." Ngumiti si Marie, pero hindi rin nagtagal ay bumuntong hininga. "Mama, may lalaking tumulong sa atin. Siya yung nagbayad sa operasyon mo." "Tama nga ang hinala ko," sabi ng ina niya. "May nurse na nagkwento sa akin. Lagi raw siyang pumupunta sa ICU at nagtatanong tungkol sa kalagayan ko." Nagulat si Marie dahil hindi niya alam na dumadalaw pa pala ng patago si Bren. "Anak," muling sabi ng ina niya, "mahalaga ba siya sa'yo?" "Hindi ko po alam," mahinang sagot ni Marie. "Pero parang hinahanap mo siya." Napatingin si Marie sa labas ng bintana. Tahimik. "Hindi na siya bumalik," dagdag pa niya. "Siguro nasaktan mo siya." Napapikit si Marie. Alam niyang totoo. "Mama, gusto kong makita siya. Gusto kong magpasalamat." "Hanapin mo siya, anak, at sabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman." Kinabukasan, nag-ikot si Marie sa bangketa, kung saan siya nagtitinda. Wala si Bren. Tiningnan niya ang paligid. Nagbaka sakaling makita ito. Nagtanong. Tanong ito ngunit bigo siyang mahanap. Hanggang lumipas ang ilang araw nakuha niya din ang impormasyon na matagal na niyang hinahanap. "Kuya, hindi ba ikaw yung kaibigan ni Bren? Pwede ko bang malaman saan siya nakatira? Importante lang, please." Nagulat ang lalaki at nakilala niya si Marie. "Ikaw yung tindera na nililigawan ni Bren, di ba?" At agad nitong sinabi ang address. Dali-daling sumakay ng taxi si Marie. At nang nakarating na siya sa address, pagbaba nito ay bumungad ang isang malaking mansion. Napakalayo sa mundong kinabibilangan niya. Nung kumatok siya sa gate, bumungad ang isang guard. "Hindi po kayo pwedeng pumasok," sabi ng guard. "Kaibigan niya ako." Sagot ni Marie. "Pasensya na po, hindi po talaga pwede," sagot ng guard. At saktong papasok ang isang lalaki na best friend ni Bren. Nakita niya si Marie at sabing, "Guard, papasukin mo siya, kilala ko siya." At doon, pinapasok na si Marie sa mansyon. Habang naglalakad sila papasok, tinanong ni Marie, "Kamusta na siya?" Tahimik ang lalaki. "Hindi mo ba nabalitaan?" "Ang ano?" sagot ni Marie. Naambush si Bren ng kalabang grupo. Nanliit ang mga mata ni Marie. Malubha ang kalagayan niya ngayon. Nanghina si Marie. Nang marinig ni Marie na malubha ang kalagayan ni Bren, parang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nagsalita. Hindi na rin siya huminga ng maayos. "Nasaan siya?" nanginginig niyang tanong. "Sa taas," sagot ng kaibigan ni Bren. Dali-dali siyang sumunod. Habang umaakyat sa hagdan, parang mabigat ang bawat hakbang. Ang daming tanong sa isip niya. Paano nangyari? Bakit siya na-ambush? Kailan pa? At bakit walang nagsabi sa akin? Pagdating nila sa isang malaking pinto, huminto ang lalaki. "Dito." Dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon niya nakita si Bren. Nakahiga sa kama. Maraming nakakabit na makina sa katawan. May oxygen mask, may mga tubo, walang galaw, walang malay, comatose. "Bren," mahina niyang bulong. Parang hindi niya matanggap ang nakikita. Yung lalaking dati ay palaging nakangiti. Yung lalaking palaging makulit. Yung lalaking hindi sumusuko. Ngayon, wala nang boses. Wala nang lakas. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Bren,
Patawad! Bulong niya. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi mo alam kung gaano ka kaimportante sa akin. Mahal na mahal kita, Bren. Saad ni Marie habang umiiyak. Sa gilid ng pinto, nakatayo ang kaibigan ni Bren. Tahimik na nakamasid. Alam mo ba, sabi nito, araw-araw kanyang gustong puntahan ka. Pero kapag nakikita kanya sa malayo, umaalis siya. Bakit? Nahihiya siya sa'yo. Sinasabi niya, hindi kanya deserve. Mas lalong humigpit ang hawak ni Marie sa kamay ni Bren. Gumising ka. Please. Hindi pa kita napapasalamatan. Hindi pa kita nababayaran. Hindi pa kita nasasabihan ng mahal kita. Tumulo ang mga luha niya sa kamay ng lalaki. At doon, sa loob ng tahimik na kwarto, nagsimula ang tunay niyang pag-aalaga kay Bren. Araw-araw, maaga nang pumupunta si Marie sa kwarto ni Bren. Hindi na siya bumalik sa pagtitinda. Hindi na niya inisip ang sarili niyang pangangailangan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay gumising si Bren. Tuwing umaga, pinupunasan niya ang mukha nito ng malinis na bimpo. Inaayos niya ang buhok nito. Hinahawakan niya ang kamay nito habang nagkukwento. Bren, alam mo ba na miss kita? Na-miss ko yung kulit mo. Na-miss ko yung tawanan natin. Hindi ko alam na darating yung araw na ako naman ang hihingi ng pansin mo. Ngunit tahimik pa rin si Bren. Walang sign of recovery. Pero umaasa pa rin si Marie. Isang gabi, dumating ang best friend ni Bren. May hawak itong isang maliit na kahon. Marie, sabi nito, hindi ko alam kung magugustuhan mo ito, pero nakita ko sa mga gamit ni Bren. Para sa'yo raw to! Dahan-dahang binuksan ni Marie ang kahon. Sa loob, may isang simpleng kuwintas. At may maliit na papel. Binasa niya. Para kay Marie, ang babaeng pinakamamahal ko. Napahagulgol si Marie. Hindi niya inakalang ganito kalalim ang pagmamahal ni Bren sa kanya. Lumipas ang 1 linggo. Walang pagbabago. Pero hindi siya umalis. Hanggang sa isang gabi, biglang nag-alarm ang mga makina. Tumunog ang monitor. Nagkagulo ang mga tauhan. Doktor! Doktor! Nanghina si Marie. Lumapit siya sa tabi ni Bren. Bren, wag mo akong iwan. Please gumising ka. Ngunit dahan-dahang bumaba ang linya sa monitor. At tuluyan itong naging patag. Wala nang tibok. Wala nang hininga. Wala na si Bren. Napaupo si Marie sa sahig, hindi niya matanggap. Hindi! Paulit-ulit niyang bulong. Nawalan ng lakas ang kanyang katawan. Nawalan ng kulay ang kanyang mundo. At doon natapos ang laban ni Bren. At nagsimula ang habang buhay na pagsisisi ni Marie. Hindi na matigil ang iyak ni Marie. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya matanggap na wala na si Bren. Hanggang sa dumating ang araw ng libing. Maraming tao, maraming bulaklak, maraming nagmamahal kay Bren. Pero si Marie, nakatayo lang sa harap ng kabaong, tahimik. Hawak ang kwintas na iniwan nito. Lumapit ang best friend ni Bren. May hawak itong isang sobre. Marie, para sa'yo to. Yan, ito. Binuksan niya iyon. At doon niya nabasa ang sulat. Dear Marie, sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa lahat ng pang-aasar, sa lahat ng pagpapapansin, at sa mga pagkakataong hindi ko sineryoso ang damdamin mo. Hindi ko lang talaga alam kung paano ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Nahihiya ako. Takot akong mapahiya sa'yo. Takot akong tanggihan mo. Pero kahit ganun, hindi ka nawala sa isip ko. Nung nalaman ko na may sakit ang mama mo, hindi na ako nag-isip. Ginawa ko yung alam kong tama. Dahil alam ko yung pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay dahil lang sa wala kang pera. Nangyari yun sa akin, sa mga magulang ko. At ayoko na mangyari sa'yo. Walang araw na hindi kita namimiss. At kung sakaling yun na ang huli nating pagsasama, sana maalala mo na mahal kita. Paalam, Marie.
Bren. Hindi na kinaya ni Marie. Napahagulgol siya sa harap ng kabaong. At doon niya tuluyang na-realize na minsan, darating ang tamang tao sa buhay mo. Pero kapag pinabayaan mo siya, hindi na siya babalik. Matapos ang libing, pakiramdam ni Marie ay wala na siyang natitirang lakas. Parang kasama ni Bren na inilibing ang kalahati ng kanyang puso. Tahimik ang paligid, tahimik ang bahay, tahimik ang mundo. Pero sa loob niya, magulo, masakit, mabigat. Umuwi siya sa kanilang maliit na tahanan kung saan naghihintay ang kanyang ina na tuluyan ng magaling at nakakalakad na mag-isa. Ngumiti ito nang makita siya. "Anak, kumusta?" Hindi sumagot si Marie. Lumapit lang siya at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. At doon siya tuluyang napaiyak. "Ma, wala na si Bren." Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. "Siya ba yung lalaking tumulong sa atin?" Tumango si Marie. "Hindi ko man lang siya napasalamatan ng maayos." Tahimik ang kanyang ina. Marahang hinaplos ang likod niya. "Anak, may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo. Hindi para manatili. Pero kung minahal ka niya ng totoo, mananatili siya sa puso mo." Lumipas ang mga araw. Bumalik si Marie sa kanyang pwesto sa bangketa. Inayos niya muli ang kanyang mesa. Inilatag ang kanyang mga paninda. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May alaala siya ni Bren. Sa bawat umaga na binubuksan niya ang tindahan, naaalala niya kung paano ito naghihintay sa kanya noon. Sa bawat kape na iniinom niya, naalala niya ang mga sandaling magkatabi silang nakaupo. At sa bawat ngiti na ipinapakita niya sa mga customer, alam niyang doon siya tinitingnan ni Bren, kahit wala na ito. Hindi man naging sila sa huli, naging mahalaga si Bren sa kanyang buhay. At sa puso ni Marie, siya pa rin ang lalaking minahal niya ng buo. At doon nagtatapos ang kwento ng isang dalagang natutong magmahal. Sa lalaking hindi niya akalaing magiging pinakamahalaga pala sa kanyang buhay.